All the highest praise, honor, thanksgiving, power, might, glory belong to our dearest, Almighty Lord, Papa Jesus. Shouts, Lord. Palagpagan natin ang Panginoon Diyos naman. Ngayong buntag sa atong buhig dali ngayon. So, ngayong buntag sa pag-usapan natin. Salamat sa laing higayon, laing sabak nga kita magadahin mga simple mga imayan. Papasalamat kaniya. Kung i-focus sa totoo na kasingkasis sa mga pagdahin pag-simple mga imayan, papasalamat sa Panginoon Diyos. Sa pagsunod, mag-apat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko rin may mga Diyos sa mula. Dali sa kinabi. Magubad sa langit siya na Diyos na mura. Diyos sa siguro. Diyos may pagbeto po sa Diyos may isa. Diyos na sa hanggang sa aming church. May buntag ang pinakamalaman sa Panginoon. Salamat o Diyos. Sa laing Diyos sa kinabi. Kami magadahin mga simbol ng imayan. Salamat kayo. Diyos na dali kami tako sa Diyos. Salamat o Diyos. Kaya sa aming taliwala. Ikaw magbubuo ka naman sa paglapas sa share tuligim sa Espiritu Gargigan sa pagsugod sa joyful song, solemn song, sa Bible study, sa mga pagpasalamat sa mga kanakan, sa Bible study ng dapat sa pagwali, sa paglantaw sa dakilang pag-ibig ng mga Jesus dito sa cross, sa pagbibigay hanggang sa closing prayer sa panibang hanggang. Ikaw Diyos, pagbaban ka na. Mga ito'y pasagi o Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dahil may kusog, kabasog, kamis lawas. Pagkira kami sa mga taong datan na sutong datan. Dahil ikaw mag-bless sa matag-usa o Diyos. Hallelujah. Ikaw na kayo mag-iambod sa aming salamatan. Lamang dawat sa unang Panginoon Diyos. All the highest is honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray, in person. Dahil ko lang ito ng Diyos, pinagay sa joyful song. Sa Diyos ako masaling sa tanang kanan. Kahit ay masaling kumanawari. Minsan ay nagagawa kalanginan. Masaling pagkakas
Mighty God is served. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Let us clap and bless the Lord. 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 Let us sing and praise 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 the Lord. Stand and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in right now.
praise the memory of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Well, praise God, may butag sa tanan at ulay mo natin buhi, ulay mo na Diyos sa mga glorious songs. Amen. Praise the Lord. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When God has come, we shout of acclamation and take me home. Joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee.
Father, into your courts I will enter, Maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence, glory. Glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord, before thee, all adores you, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Pagpulit pagsambay, ialay. Bukas ako iyong kamagdayan mo.
Lord, here's Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang gabayabaan ng ilang pag-ibig, pagmamahal, at pag-atawa, mapagpala mula sa ating dakilang Diyos ay sumasakin sa maging ito. Amen. Praise the Lord. Palapagan at pagkirinig po sa Diyos. Thank you, beloved instrumentalist. Thank you, beloved song leader, beloved mami. Sa pagdala sa praise and worship. At salamat sa dakilang Panginoon na siya nagbigay sa atin ng presensya sa ating mga pagpupuri, pagpaparat, pagpasalamat, pagdadakila, pagparangal sa kanyang dakilang pangalan. At dalago tayo ngayon naman sa ating Bible reading. Ating pong Bible reading ay sa book of Proverbs. Kawikaan po mga minamahal. Ito po ay verse Kawikaan, Kapitulo 30, verse 1 hanggang dos po mga naman. Pagkatapos ito, iniyan ko si beloved Sir, beloved Aaron, beloved Angel, beloved Mami, magpasalamat sa Pilipinas. Ang mga kawikaan ni Agor. Ito ang mga kawikaan ni Agor, anak ni Jackie, na taga-Masa. Sinabi niya ito kina Etil at Ukal. Ako ang pinakamamang sa lahat ng tao. Ang isip ko ay parang hindi sa tao. Hindi ako natuto ng karunungan. At tungkol naman sa Diyos ay wala akong nalalaman. May tao bang nakaakyat na sa langit at bumaba sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay o kaya ay nakabalot ng tubig sa kanyang damit? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? Kung may kilala ka, sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak. Ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ay tulad ng panangga sa mga umaasa ng kanyang pag-iingat. Huwag mong dadagdagan ang kanyang mga salita dahil kung gagawin mo ito, sasawayin ka niya at ipapakita na ikaw ay sinungaling. Panginoon, may dalawang bagay akong hinihilingin sa inyo. Kung maaari, ibigay niyo ito sa akin bago ako mamatay. Una, tulungan niyo ako na huwag magsinungaling. Pangalawa, huwag niyo akong payamanin o kahirapan. Sa halip, bigyan niyo lamang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. At kung ako naman ay mahirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Napagaganda po itong kahilingan ni Agor, itong kanyang writings dito. So, napaka-importante din sa atin ito na atin din malaman. Dagdag pang mga kawikaan. Huwag mong sisiraan ang katulong sa harap ng kanyang amo. Baka isumpa kanya at magdusa ka.
May mga anak na hindi nanalangin sa Diyos na pagpalain ang kanilang mga magulang. Sa halip, sinusumpa pa nila sila. May mga tao na ang tingin sa sarili ay tunay na perpekto, ngunit ang totoo, ang buhay nila ay madumi. May mga taong mapagmataas na kung tumingin akala mo kung sino. Marami na yan ngayon. May mga tao na mga sakim at napakalupit, pati may hirap ay kanilang ginigipit. Yan talaga napakarami ito ngayon. Ang mga taong sakim ay parang linta. Ang laging sinasabi ay, bigyan mo ako. May apat na bagay na hindi ko kontento. Ang libingan, ang babaeng paog, ang lupang walang tubig, at ang apoy. Ito po, maganda ito ang Bible study. Pero ito yung Bible reading lamang. Ang anak na, kaya kung maaari, pag-aralan niyo ito, Kawikaan chapter 30, marami kayong mapupulot na mga magagandang salita dito. Ang anak na kumukopya at sumusuway sa kanyang magulang ay tutukain ng uwak sa mga mata at kakainin ng mga gila ang bangkay niya. May apat na bagay na para sa akin ay kahanga-hanga at hindi ko maunawaan kung paano nakakalipad ang anggila sa kalangitan, kung paano nakakagapang ang ahas sa batuhan, kung paano nakapaglalayag ang barko sa karagatan, at ang pamamaraan ng lalaki sa babae. Ito medyo kakaiba din ang ating po pero meron na pong mga explanation nito. Ganito ang ginawa ng babaeng nagtataksil sa kanyang asawa. Sumisiping siya sa ibang lalaki pagkatapos sasabihin niyang wala siyang ginagawang masama. May apat na bagay na hindi matanggap ng mga tao sa mundo. Ang aliping naging hari. Tulad ni Pacquiao, talagang hindi talaga mananalo sa Pacquiao dahil hindi matanggap ng mga tao Ang mangmang na sagana sa pagkain. Ang babaeng masungit na nakapag-asawa at ang babaeng alipin na pumalit sa kanyang amo. Maraming ganito yan. Pero masama yung ginawa nila para mapalitan yung amo nila. Pero meron talagang hindi naman masama. Ito'y pagpapala mula sa Diyos. May apat na hayop dito sa mundo na maliit, ngunit may pambihirang kaisipan. Ang mga langgam, kahit mahina, nag-iipon sila ng pagkain kung tag-araw. Kanya yung mga langgam, dito nyo makuhaan ng kapanaginnan, comparison. Ang mga badger, kahit mahihina sila, nakagagawa sila ng kanilang tirahan sa mabatong lugar. Yung mga maingay, yan, nasa mga bato, nagagawa sila ng kanilang tira, kahit mahina lang sila. Ang mga banang, kahit walang namumuno, maayos na lumilipad ng sama-sama. Ang mga butiki, kahit madaling ulihin ng kamay, natagpuan kahit sa palasyo ng hari. So, parang madaling dumami o marami sila. Kaya pinahuli, nandiyan pa rin. May apat na nilang na akala mo kung sino kapag lumakad. Ang leon, pinakamatabang sa lahat ng hayop.
at walang pinagkatapunan. Ang tandang, ang lalaking kambing at ang haring nangunguna sa kanyang mga kawal. Kung sa kahangalan mo'y nagmamayabang ka at nagbabalak ng masama, tigilan mo na iyan. Hindi ba kapag hinalo ng hinalo ang malapot na gatas ay magiging mantikilya? Hindi ba kapag sinundok mo ang ilong ng isang tao ay magdurugo ito? Kaya kapag dinalit mo ang tao, tiyak na magkaroon ng gulo. Yan po ang wisdom na binigyan ng Diyos sa atin sa magitan ni Haring Solomon. At dahil po tayo sa ating pagpasalamat sa kinakilan Diyos, sa ating pong anyayahan na kayo po ay maganda. At ating tawagin si William Tyron ang bibigay ng pasalamat sa ating kinakilan. Learn from my teaching philosophies. Sa sino sa atin sa mga simba ko ng ganyan, ang pasalamat sa inyo sa pag-aray ng scholar ng Lord sa mga spira sa mga pagtabaway ng Diyos ko sa mamaya nga na wala namin natin ito sa pirates ko ba rin dahil sa ilawan ng sa kaya pa kayo sa mga tao sa inyo sa lunar studio at naramutong mga from yung salunya ng Diyos. Beloved Evans, salamat sa kinakilan Diyos. Sunod po ito si Beloved Sir, salamat sa kinakilan Diyos. Let's praise Lord ang promise ng silong Lord Jesus. Pasas ng bigay sa nasaan na pakita matay ng siya pagkakukala. Pasas ng kahit ang binabalay. Inabalay na binabalay ng Pinas at ng bibig ito sa mga buwan sa kaway. Pagpasang siguro sa pagbabalay sa ating pagsimana sa atong mga bilono sa pagbalay, sa pagfila, sa pagkakaw, sa pagbago. Pagpasang siguro sa pagbalay sa palay. Panalangin sa mga Jesus sa financial and spiritual. Aso sa Diyos sa tinutog tayo yung sa mga Diyos. Thank you, beloved sirs, for salamat sa kinakilan Diyos. Sirs, Lord, palabalan ng Diyos. Ang mga national pagtawag sa beloved namin, salamat sa kinakilan Diyos. All the highest praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our dear Lord Jesus. Hallelujah, praise God. Nasa tanang pasalamat ko sa pambuhay nila ng Diyos, may kita-kitagaan o kabaskos ng kalawas at alam tanan, salamat sa iyang pag-provide ka na to sa tanang mga pagbala sa financial, material, physical, o labi na sa spiritual. Salamat sa ating financial na pinalagay sa pagpagdala ng Diyos. Salamat po sa kayon sa katagulapian, nagulapil ang balatian sa paglawit mamang akas pagawas na siya sa iyang hugaw. Salamat po sa kayon
iyang protection ka natong tanan sa kadalanan, labi na rin ang biyahe, labi na husband, labi children, sa pagtrabaho. Kung salamat usab sa tanang mga pagpapala sa mga pagdalig ng Diyos, sa kaasa ng kung sa mabutang at ang pangayoon, nilibugin niya ikaw, Lord Jesus. Kung salamat sa tanang grasya panalangin sa buwan pinansyal, o labi na yun sa spiritual, pagdigin kini atong mga puno sa atong buong dalag ng Diyos na atong tabing sa atong pag-kinaboy sa pag-alungan tanan. Kinilakutod na ng lungi maya pa sila mga kusog at dulamang sa buong buhi o dalag ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Thank you, Brother Pamit, for songs and reminders. Church Lord, palapagan sa iyo. So, galaw tayo sa ating Bible study bago tayo makilig sa mga salita natin at ilang Diyos. Witan muna natin ang ilang Diyos. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sa wakas na bitutunan, sa dilim ng salita, upang sila ay malasdan, upang sila ay malasdan, kung saan ang tipunan. Sa
Panginoon, Diyos, Panginoon Jesus, ay darating na. Dalawa tayo sa ating Bible study. Ang ating Bible study ay Book of Deuteronomy pa rin. Deuteronomy chapter 32 verse 16 up to 30. So, ito yung tungkol sa awit ni Prophet Moses. Ito po yung ating Bible study kagabi. Hindi natin natapos kasi mahaba itong Song of Moses. No? So dito, inilarawan ang lahat ng mga kaganapan na nangyari noong sila ay naglakbay. Yan po mga minamahal. So, marami po tayong mapulot na araw dito mga minamahal. No? Kaya ihanda ninyo ang inyong mga Biblia at sabay-sabay nating pag-aralan ang Deuteronomy o Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 15 hanggang 30. So, hindi nito natin itong tatapos. Kaya next Sabbath, itutuloy natin. Kasi mahaba ito. So, hanggang 30 lang po tayo. Naging maunlad ang mga salita, pero nag-reveal din sila. Tumaba sila at lumakas. Ngunit, tinalikuran nila ang Diyos na lumikha sa kanila. At sinuway nila ang kanilang bato na kanlungan na kanilang tagapagligtas. So, ito po ay nakakabahala, no? Sa kanilang panahon. Kasi sinuway nila, nag-reveal sila, sinuway nila ang Diyos, no? Tapos dito sinabi tumaba sila at lumakas, no? So pinataba sila ng Diyos. Ano bang nangyari noon, di ba? Sila ay binigyan ng pagkain, yung mana, at saka binigyan sila ng pagkain na karni, yung quail. Yan po mga naman. Kaya tumaba sila, lumakas. Inalagaan sila ng Diyos. Magaling magkalaga ang Diyos. Ngunit, tinalikuran nila. Ganun din naman sa ating panahon ngayon. No? Marami ang mayaman, marami ang pinaligan ng Diyos na tumalikod sa Kanya. Kaya tayo, ating pong isipin na huwag natin gawin. No? Sa abot natin magkakaya, ating paglingkuran ng ating dakilang Diyos. Huwag talikuran ng ating dakilang Diyos. Dahil sa kanilang pagtalikod, sinuway nila. No? Sinuway nila ang mga utos ng ating dakilang Diyos. Sino ba yung bato na sinasabi dito? Hindi ito bato na yung kahoy bato, simento, yung mga ribulto para isipin ng kasi kapag ito lang babasahin ko, baka sabihin na ito po ay Diyos-Diyusan, no? Hindi po. Nilalarawan dito ang ating Diyos, no? Bato. Ibig sabihin, matibay na ating sandiganan. Matibay na ating tagapagligtas. Matibay siya. No? Ibig sabihin, walang
makadaig sa kanya. Kasi ginamit yung bato dito kasi matigas yung bato, di ba? So, bato na kandungan na kanilang tagapagligtas. Ang Diyos po yan. Hindi po yan yung Diyos-Diyusan na bato, kahoy simento. Verse 16, pinagsilos nila at ginalit ang Panginoon dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos na kasuklang-suklang. So, di ba, may kapusan ng Diyos sa kanila eh. Thou shalt not worship other God. Di ba? Huwag kayo magsimba ng ibang Diyos. Huwag kayo magsimba ng mga images. Yan po mga ganawa. Kahit anumang mukha na makikita sa langit, sa tubig, kung saan man, sa lupa, anumang mga images, bawal po sambahin. Kaya pinagsilos nila kasi anong sinasamba nila? Sila muli, Asera, si Dagon, sino pa ba? Marami silang Diyos-Diyusan na hindi naman ang Diyos na totoo na kanilang na pinaglikuran ng kanilang mga ninuno. Pinagsilos dahil ang Diyos ay yung siya, di ba, abubuan siya. Most jealous God. Yan po, mga ganaman. So, kapag makita mo na sinasamba ng tao ang isang image na hindi naman yan ang Diyos na nagbigay sa kanya ng hangin, yung apat na elemento na sentro ng ating pangangaral, napaka-importante po na malaman ng tao na tayo ay nabubuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang Diyos ay kumikilos sa apat na elemento, ang tubig, lupa, apoy, at hangin. Yan po ang ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi tayo mabubuhay kapag wala yan. Pero napakasway lang tao. Yan po mga mayroon. Yung hindi nagbigay ng apat na elemento na yan, ang sinasamba. Yung kahoy, bato, simento, yung mga images, hindi naman yung nagbigay. Ang nagbigay ay ang kataas-taasan Diyos na nilikha ng langit at ang lupa. Yan po mga mayroon. So, nagagalit ang Diyos sa kasuklang-suklang na ginawa nila. Verse 17, naghandog sila sa mga demonyo na hindi tunay na Diyos. Mga Diyos na hindi nila kilala at kailan lang lumitaw. Di ba, nababasa natin na kahit yung anak nila, sinasacrifice nila sa kanilang sa Diyos-Diyosa nila. Inaalay yung kanilang anak. At hindi iginalang ng kanilang mga ninuno, hindi ginalang ng kanilang mga ninuno siguro ito. Kinalimutan nila ang Diyos na bato, na kanlungan, na lumikha sa kanila. Kapag walang pinag-aaralan ng magbabasa nito, itong verse 18, baka sabihin na yung dibulto na bato. No? Kasi naglagay dito, kinalimutan nila ang Diyos na bato na kanlungan sa lumikha sa kanila. No? Yan po ngayon. Ito po yung sinasabi dito, yung bato, ibig sabihin, yung sinabi natin kanina, matibay na kanlungan, matibay na maaasahan. Yan po ang kataas-taasan Diyos. Hindi ba ito kahoy simento or images? Verse 19, nakita ito ng Panginoon at dahil sa kanyang galit, itinakwil niya sila na kanyang mga anak. Remember, during the time of Adam and Eve in the Garden of Eden, di ba? Anong nangyari doon?
sinuway din nila yung rules, no? Yung batas ng Diyos, dahil tinukso sila ng ahas. Diba? Yan po mga minamahal, no? So, paulit-ulit po yan. Alam nyo, maraming mga ngaral na hindi mag-agree sa akin tungkol sa paggawa ng Diyos sa tao. Kasi ang kanilang itinuro sa kanila na isang beses lang gumawa ang Diyos ng tao. Hindi po. 2 beses gumawa ang Diyos ng tao. Unang paggawa niya ay kasama niya si Satanas. Hindi pa yun nagrebelde sa Diyos. Kaya sabi doon sa Book of Genesis, gawin natin ang tao tulad ng ating wangis. Kaya ang tao ay likas na masama at likas na mabuti. 50-50 po. Kasi yung wangis ni Satanas na masama ay inilagay sa tao. Ang wangis naman ng God of the Light inilagay sa tao. At bahala na ang tao na mag-develop kung anong binigyan ng pwede ng tao. Bahala na mag-develop kung anong path gusto niya, no, natakakin. Yung masama ba o yung mabuti. No? Yan po yung first creation. No? At yan po ang naging masama. At yan po ay tinulo ng Diyos, sinumpaan ng Diyos. At yan po yung mga libro. No? Hindi po natin mababasa na ganyan ang pagkasabi dito sa Bible. Pero marami kasi na mga sa panahon na lumipas na kasi marami ng taon, no? Yung mga bagay-bagay na hindi gusto nila, tulad ng ganyan ng mga manuscript, ay tinanggal nila. No? At pinalabas nila ngayon na isang beses lang naggawa ang Diyos ng tao. 2 beses po. Kaya nga, walang makaka-explain bakit yung negro eh. Diba? Yung unang creation ay ginawang unggoy. Ito naman yung mga kalukuhan ng mga teorya na ang tao daw ay galing sa unggoy. Hindi totoo yan. Ang tao ay, kung yung unang creation ay naging unggoy, kaya yung mga negro, kapag hindi po sila mag-cross, no, ng lahi ni Adan at saka ni Eva, magiging unggoy po sila. Kaya tingnan nyo yung mga negro na nasa liblib ng mga lugar. Di ba yung mukha nila pupuntang unggoy? Kaya kumukuha sila, nag-ano sila ng ibang lahi, yung lahi ni, yung nasambugan na ng lahi ni Adan at saka ni Eva. Para yung sumpa ng Diyos ay mamitigit. Hindi ko mababasa sa Bible yan, pero mayroon pong mga ibang mga manuscript niyan na ipinagbawal at hanggang ngayon wala na. Yan po mga minamahal. Yan po yung explanation bakit may mga libro. Hindi totoo yung ang tao ay galing sa unggoy. Bagos, ang unang creation ay galing sa tulad natin, mga di ba? Yung mga anghel, pag makita mo, mga napaka-gwapo-gwapa, di ba? Sabi kasi, gawin natin ang tao, tulad natin wangis. Baka isipin mo na ang ating dakilang Diyos ay unggoy. Di ba? Tulad natin wangis, kaya ang Diyos mo unggoy. Kasi may teorya na galing tayo sa unggoy. Hindi po totoo yan. Sinira lang nila yung katotohanan. Ang katotohanan, ang tao ay
Ang unang creation ay ginawang unggoy, sinumpa ng Diyos. Ginawang orang-utang. Yan po mga minamahal na katotohanan. And then, ang Diyos ay gumawa ng bago. Yung masterpiece of God, si Adan. Yan po mga minamahal. Siya lang ang gumawa ni Adan. Hindi kasama si Satanas. Ang ibinigay kay Adan ay ang kanyang wangis, yung wangis ng God of the light. Kaya si Adan ay hindi nalalaman kung ano ang masama, ano ang mabuti. Hindi tulad ng pangalawang creation. No? At hindi siya inilagay sa mundo na yung ordinary mundo, yung ginagalawa natin ngayon. Inilagay siya sa hardin ng Diyos, sa garden of Eden. No? Kasi masterpiece of God siya. No? Then, malungkot siya doon, kaya gumawa ang Diyos ng babae, si Eva. Mula sa lalaki. Yan po mga minamahal. Mula sa lalaki. Diba? Sa puso, sa ribs. Galing sa ribs. Isa sa ribs doon, tinanggal ng Diyos. Kaya yung mga doktor, alam nila, yung nag-study ng medisina, alam nila na yung isang side ng ating ribs ay kulang ng isa, hindi pantay. Para magtugma yung salita ng Diyos na ang babae ay galing talaga sa ribs ng lalaki. Kasi malungkot, nakita ng Diyos na malungkot si Adan eh. Yan po ang katotohanan. Bakit ipinalabas sila sa sanlibutan, ipinalabas sila sa Garden of Eden? Bakit? Kasi nagkasala sila. No? Pumasok ngayon ang karakter ni Satanas. No? Pero involuntary, hindi po yan tanong ng Diyos. Hindi tulad ng first creation. No? Kaya sinumpa ang tao, yung si Adan at si Eva ay sinumpa. Tulad ng unang creation, sinumpa din. Ang first at saka second creation ay sinumpa ng Diyos. Yan po mga minamahal. Pero yung sumpa ng second creation, hindi malala tulad ng sumpa ng una. No? Kasi hindi gaano masama pero nakapasok ang masama pero hindi yung during creation talaga. Kumbaga nagkasala lang. Hindi tulad nung first creation na inalagay talaga yung wangis ni Satanas sa tao nung ginawa nila. Yan po mga minamahal. Kaya yung pangalawang creation, ang ginawa ay sinumpa. Anong sumpa? Mamamatay. Kasi nung nasa Garden of Eden sila, hindi sila namamatay eh. Immortal sila doon. Nagkaroon ng kamatayan ng tao, yung second creation, nung sila ay nagkasala. Kaya iyan yung gusto ng Diyos na babalik tayo doon. Magiging immortal muli tayo. Kasi minsan pa, no, ginawa tayo na immortal. Pero nagkasala tayo, no? Nagkasala yung ating mga ninuno, kaya ipinalabas tayo at sinumpa. Anong sumpa? Mamamatay na. Di ba? Kasi nakapasok na nga ang karakter ni Satanas. Mamamatay na, no? Mababa ang, hindi na mapamahaba ang buhay. Mga anak ng babae magsasuffer sa pagpapanganak. No? Yung lalaki naman
magsasuffer siya, buong buhay na magtatrabaho siya. Sumpa yan eh. Magtatrabaho, sumpa yan. Yan po, sumpa ng Diyos yan. So, kung balikan nyo ang Book of Genesis, mababasa nyo po yan. So, nandiyan yung kompleto na mababasa nyo. Detalye tungkol sa sinasabi natin. So, bumalik tayo sa ating Bible study. No? Pinagsilos nila ako sa mga hindi tunay na Diyos at dinalit nila ako sa kanilang walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Kaya pagsisilusin ko rin sila sa pamamagitan ng pagpapala ko sa ibang mga lahi. Yan. Kaya tayo ngayon, hindi lang dahil sa Turi ni Babel, no? Turi ni Babel, kasi doon nagmula yung concept ng pagkabukod. Iba-iba na yung wika. Sa panahon ng mga salita na ating mga ninuno, mayroon din gano'n na ginawa ang Diyos kasi pinagpapasilos ng Diyos ang mga tao. Ibig sabihin, pagpalain niya yung mga sa Kanya, yung naniniwala sa Kanya, nagsasamba sa Kanya, para magsilos yung mga nagsasamba ni muli ni Asherah. Yan. Kaya iba-iba yung ating antas ng pamumuhay ngayon. Ano ito nakalagay sa Bible eh? Magtataka ka bakit? Mayroong naglalakad lang, walang sasakyan, nakamotor lang, walang four wheels, motor lang sa kanya. Meron ding walang bahay, no? Iba't iba, di ba? Dahil po dito, yan po mga minamahal. Pagsisilusin ka hanggang sa ikaw ay makapag-isip na bumalik sa Kanya, sa ating dakilang Diyos. Kasi siya yung source ng lahat ng pagbabala. Sinabi ko na yan ulit-ulit dito. Yung buhay ko, aking kong in-example. Yan po mga minamahal. So, kapag may isip mo, bakit ako ganito, bakit ganyan sila ganyan, no? Pumunta ka lang dito sa Book of Deuteronomy. Pinagpasilos ng Diyos. So yung mga akala mo, sinasabi nila na yung daw mga mahihirap sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kalukuhan po yan, mga minamahal, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Hangin lang yan sa utak nila, dapat iutok nila yan. Hindi po totoo. Kapag mahirap ka, langit punta mo, hindi po totoo yan. Kalukuhan po yan. Kasi, diyan mo malalaman na naririnig ka sa Diyos, yung mga prayers mo, kung nababago yung katayuan ng buhay mo. Pero kapag hindi, napakalaking kulang ang iyong panampalataya sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Kasi musukod kang sa dili. Kapag tama ang iyong panampalataya, tama yung direksyon na yung buhay, ibibigay sa iyo ng Diyos ang mga pagpapala. Kaso ang teaching nila ay magbigay ng maraming pira sa church o sa leader para pagpalain yung Book of Malakias. Pinapasinungalingan po natin yan, hindi po totoo yan. Kasi spiritual po tayo dito, hindi po tayo material. So kaya, kapag tama yung pagbibigay mo ng Sabbath, 24 hours, no? At bigyan mo pa ng Diyos na isang araw pa, naging 48 hours ang pangingilid mo sa Kanya,
tiyak bubusugin ka ng Diyos. I-offer mo yung sarili mo sa Kanya. No? Yung Sabbath, 24 hours, gawin mo yan. Magsamba ka sa Kanya. Hindi yung pera na tulad ng tinuturo ng mga ngalakal na mga leader ng mga churches at saka mga preachers at saka mga magbabalik. Pira, tinuturo nila na yan daw ang susi ng kanilang pag-improve, pagpayaman. Hindi po totoo yan, mga minamahal. Kaya sinabihan ko yung mga ganyan na mga doon sa pinagsamahan namin. Ilang taon ka na ba dito? Bakit ganyan ka pa rin? Sabi mo, nagtatapat ka sa pagbibigay. Di ba? Kasi ang teaching nila doon, ibigay mo lahat sa Diyos. No? Ibigay mo lahat. Wala ka na kakainin. Sila lang ang puwanghasan. Kita nyo yung demonic teaching. Demonic teaching po yan, mga minamahal. Instead na tutulong ka sa mga lingkod at sa mga naglilingkod sa Diyos, papahirapan mo sila. No? Ganyan po yung doon sa sambahan namin noon. No? Yan po mga minamahal. Hindi ko alam kung yung teaching na yan galing pa sa pinuno nila kasi nakapunta kami doon, hindi ko na naamutan yung kanilang pinuno. No? Yun na lang mga galamay, no? Na nakikinabang sa kanilang sa mga tao, no? Sa mga members, no? Sa kanilang church. No? So, mahirap po mga minamahal ang teaching nila. Ibigay mo lahat, 100%. Papagalitan ka kapag halimbawa nagbibigay ka lang ng hindi. Kasi kapag 20% daw, hindi ka daw tunay na Kristiyano. Pag 20% ibibigay mo. Dapat daw 50%, 100% para tunay na Kristiyano ka. Tignan nyo mga minamahal, paano nangaral ang demonyo? Hindi po ganyan mga minamahal kasi spiritual po tayo. Hindi po kailangan ng Diyos ang pera. Kailangan lang po ng tao ang pera. Bagkos, yung Sabat, yung pagsunod sa kanyang kalooban, yung mga batas niya, ibigay mo yung 100%. Yung Sabat, ibigay mo yung 100% ng Sabat, 24 hours ng pagpupuri. Kaya mo ba yun? Hindi mo naman kaya sa araw yun. Kaya araw-araw magsamba ka sa ating dakilang Diyos. Kapag hindi mo nagawa, nanakawan mo ang Diyos. Kasi yan yung gusto ng Diyos eh. Yan yung nire-require niya eh. Hindi naman pera eh. No? Para sa mga kalakal, pira. I-convert nila yung spiritual to material, kaya yung palakay, ginawa nilang pira. Para magtiba-tiba sila. Tapos, naging pobre yung kanilang mga membro. Naging pobre. Naging pobre po mga membro. Yung mga matatalino na umalis, no? At may mga matatalino na naiwan na hindi sumusunod, pero nandyan pa rin, na hindi sumusunod. Eh, bahala ka ano ngayon kung hindi ako alis, dito lang ako. Diba? Wala namang magagawa. Pero sa amin na maraming sumisipatiya sa amin, maraming nakikinig sa amin kasi siguro nakita nila na sincero kami na naglilingkod, buong pamilya. Galit na galit sila sa amin kasi iba na, no? Ang pag-iisip nila, baka one day kukunin ko yung mga members nila. Bubuhak me. Wala naman akong ganyan na wala naman akong ganyang iniisip. Napakadumi ng kanilang puso at isipan, mga minamahal. Ganyan yung mga ginagamit ni Satanas. Yan po mga minamahal. So,
gagalitin ko sila sa pamamagitan ng pagpapala ko sa mga mangmang na bansa. So, ibig sabihin, papaboran ng Diyos yung mga ibang bansa, no, na hindi nakakilala sa Kanya. Naglalagablab na parang apoy ang aking gamit. Sunugin nito ang lupa at ang lahat ng naroon, pati ang kailaliman ng lupa at ang pundasyon ng mga bundok. Galit na galit ang Diyos. Padadalahan ko sila ng mga kalamidad at tatamaan sila ng aking mga pana. Gugutomin ko sila at mga mamatay sila sa gutom at karamdaman. Kaya, di ba, inaral natin yan na mayroong mga pamilya na kinakain na nila yung mga anak nila. Di ba? Kinakain na yung mga anak nila dahil sa sobrang gutom. Dahil sa pagbibindi, dahil sa pagtalikod sa totoong Diyos. Padadalahan ko sila ng mababangis na hayop para atakihin sila at mga ahas para sila ay tuklawin. Sa labas ng kanilang bahay, marami ang mamamatay sa labanan, at sa loob nito ay maghahari ang takot. Mamamatay ang lahat, maging ang mga kabataan, matatanda at mga bata. Nakakatakot po ito mga minamahal. Ito po yung babala sa pagbalikod nila sa Diyos. Sinabi ko na pangangalatiin ko sila hanggang sa hindi na sila maalala sa mundo. Ngunit hindi ko papayagang magyabang ang kanilang mga kaaway. Baka sabihin nila, natalo natin sila, hindi ang Panginoon ang gumawa nito. Yan. Kaya yung mission ng dakilang Diyos ay tama lang. Kaya hanggang ngayon, nandiyan pa yung Israel. Ang Israel ay isang bansa na walang alam at pangunawa. Kung matalino lang sila, maunawaan sana nila ang kanilang kahihinatnan. Paano ba mahabol ng isang tao ang 1,000 Israelita? Paano matatalo ng 2 tao ang 10,000 sa kanila? Yan po mga minamahal. Mangyayari lamang ito kung ibinigay sila ng Panginoon na kanilang bato na kalungan. Yan. Yung matibay na sandigan, no? Ibig sabihin, ang Diyos kasi ang nagpaglaban sa kanila. Okay? Kung kunti lang sila, hindi sila natatalo. No? Pero, dahil nagalit ang Diyos, no? Kahit marami sila, natatalo sila. Yan po mga minamahal. Kasi, tinalimutan nila ang Diyos, tinalikuran nila ang Diyos, na totoong Diyos, na kanilang maninuno, na noon pa man, ay kumakalinga sa kanila. Yan po yung nangyayari sa ating mundo ngayon. Ang katotohanan ay tinalikuran ng marami ang ating dakilang Diyos. Dahil ang gumagawa sila ng sarili nilang mga doktrina. Yan po mga minamahal. At yung doktrina ng Diyos na tanging mabuti kaysa doktrina ng tao, tinalikuran nila. Anong purpose? Upang mahikayat ang tao, malupo ang tao at magpapira sila. Yan po yung nangyayari ngayon. Kaya yung teaching nagbago. Mula ng Sabat, naging Sunday. No? Nagsasaba sila sa araw ng linggo. No? Ilan na lang ang nakatuklas sa katotohanan. At yung mga iba pa na
iniisip pa. Yan po mga minamahal. Naniniwala ng Kristo na wala namang Kristo. Yan po ay invento lamang. Hindi nila naiintindihan ang kanilang mga ginagawa dahil binulag sila ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan. Kaya tayo, na pinili ng Diyos sa ating araw, bagong langit at bagong lupa, magpakatatag tayo. Magpakatapang. Awitan natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great in a miracle so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great in a miracle so great. There's no one else like you. There's no one else like you. Praise God. Dali ko namin mo ng mga Diyos ng walang tiis na pinag-iubat sa langit siya. Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Pentecost, Diyos ng Israel, Diyos ng Salagan sa aming church. May mayong kulto at ang malamas sa Jesus. May buntag ng malamas sa Jesus. Salamat Diyos sa mong kaayang, sa imong gugmaw kalaway. Salamat sa mga pulong ang pagpalingugan. Dili tayo kinibulay ang kawang, may susunod sa kasing, ang pinamagamis mo tinabigoyan sa mundo. Mapadasi, mapalingon, mapatugang sa tutusay ka kanya. Matutugan lang sa pagigugma kanyang pagsulas ng mundo. Tuloy sa kanis, pinagmay, pagkisgay, pagkismituay, tipong pamilya, tipong church, o sa mga taong nasa playboy ka, at kumusangin. O sa Diyos, hallelujah, masalokay sa mga kalapasan sa pulong buhat ng mga yung mga nahugat sa ibang naman at huwag namin kusong yung mga kasing tulong ka lang. Alagaran ka naman yung simbahan dahil kung pasalamatan. Every chance mo lagi ka niya maluwain, pinabibisigan kami, limutan kami, hugangin ang magtugsalit ka kanya. Pero ikaw mag-uban sa mga punipakan karanggan, hallelujah, ang sa pagkaman, kay kami sa mga tao na tanong sa pagkatan.
kami sa mga talagang kagatang kasakitan. Masabi Diyos, dahil ka mag-aayos mo sa kitbatihan, masunod sa mga problema, ulas din siya sa kitbatihan, magkamagtagpo sa kanilang matuwag sa mga pagkampo Diyos. Ang danagad ng iyang isalig, masalamatan, lamang sa kamalampahan ng Diyos. All the highest and honor, saving power, and glory belongs to Jesus. In Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa buhay talaga ng Diyos. So, dala ko tayo sa ating pag-aalala sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Panginoong Jesus dito sa cross. Bago tayo tatanggap ng tinapay at katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang katawan at dugo, awitan muna natin ang tinapay. Talabia dolorosa entre cruz and the soldiers tried to weave the narrow street. Now but the ground pressed to see the dragon down to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There was stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Para sa natin, dapat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko ng mga mga Diyos mula tayas na kinabigay ng buhat sa langit sa yuta. Diyos ng Abraham, sa Jacob. Sa ko Diyos, kami nagdulog sa bulang tila ng pagkapangamay kanimang ikaw Diyos na uban ka na mo sa among pagtipik-tipik sa tinapay nga nagasimbolo sa katawan ng Panginoong Jesus dito sa cross para sa kapasayawaan sa mga kalapasan. Kaya Diyos ka mga panalangin ini na may tinawag nga lawas ng aming Jesus para sa kapasayawaan sa mga kalapasan.
magdasig, magpalikon, magpadugang sa Kristiyakin. Kung sa panalangin sa kini na makaayon sa kipatyan, masulat sa mga problema. Problema sa kipatyan. O, di ba makintako sa pag-ambit ni Diyos? Kintanan ka na mong iyapot isa ni Kislamatan, lamang dapat sa ganang Panginoon Diyos. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray, Amen. Praise the Lord. Doon sa pagkakas din natin. Para sa mga sa mga sumakapat. Hallelujah, hallelujah. Talagang mga Diyos. Isang paagi Diyos kami nagadulog sa bulang tila. Kung nagapanguyo kanimo po ko sa may ikaw Diyos, kubansag ka naman sa mga pagtitipid sa lugar sa paras nga nagasimbolo sa kapunang mga Jesus dito sa cross. Ginawa Diyos ka mga panalangin ni may magaling tinuod na dulo ng mga Jesus para sa kasayawan sa mga kalapasan. Mababalasod kini nga magpadasig, mabalik na magpadugang sa pusilidya kanino. Mababalasod kini nga makaayo sa sakitubatian, patit na o batit ikan sa ulang pagkapalapa. Kung himaw kami takos sa pag-aapit nini. Itananggan ang iyang pag-isalig, Diyos lamata, lamang dapat sa kamanang pangalan ng Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and beauty belong to Jesus. In Jesus we pray, Amen. Praise the Lord. Tungkol sa pag-ilap sa tugas para sa Awitan natin. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for the day.
salamat sa Panginoon Diyos. So, dalawa tayo sa pagbibigay. Ang pagbibigay ayon sa pasyal ng puso, maliit man o malaki. Ito po'y kayaan sa ating dakilang Diyos kapag ito po'y ibinigay na may pagkukumbaba at pag-ibig. Pagbigay po tayo ng nararapat sa ating dakilang Diyos. Lahat, para magamit natin sa kawasan ng ating dakilang Diyos. Tawagan natin ang ating ibigay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Talagang ibig mo ng mga Diyos ang balaan. Sa mo sa Diyos na kinagadulog sa blang tila ng nagapangamoy kanimo ng ikaw Diyos pagbabansod. Kalawas mo pagbibigay Diyos sa tibig sa mga tinatangan ng Diyos ka sa mo. Taliwala karoon o i-bless ni mo magtag-usang. Labi na yung mga kanagan sa pagtrabaho, sa pagnegosyo, pag-eskwela, mga plano, o mga pagpaningkamo ng Diyos, yung mga ng gabayan o ampingan, ang matag-usa o bubuhan sa imong gugmo o kalaway o mga panalangin. O palayan ka mag-uban ka na mo ka o magdasi ka na ka na mo. Yung tanan God ang gaampo isali, pasalamatan ang mga dapat sa kamang Panginoon Diyos. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. And in Jesus we pray, Amen. Praise the Lord. Napod ay Florentino Box na pagtawag sa atong mga estudyante ng membro sa church. Salamat sa Panginoon Diyos, salamat sa paghatong kalaugan sa pagkalibawan karon. Amen. Salamat sa pagbubos siyang gugmaw kalaway, sa banal na presensya, sa ating mga pupuri. Salamat sa kanyang mga pagkatawa sa atin. Salamat sa kalakasan sa ating katawan, sa kanyang paggabay sa ating pagsamba sa Kanya. Nawag nga ang bigyan ng Diyos ka na mag-uban ka na ito, mag-aaming provision ka na ito, mag-bless ka na ito sa itong mga pagpaningkamo, sa itong mga panigay-sigay, sa pagtrabaho, pag-negosyo, pag-eskwela. Hinawag ka na itong bigyan ng Diyos, mag-aaming provision ka na ito sa kadalanan, o ibalik hindi sa sunod ng Sabat, aron na padayta na mga sipa magaday mga himaya sa iyang gamahan ng Panginoon. O ginawag nga padayon nga mag-aayos sa glorya at bilang Diyos. Mga magbubos sa guma, mag-ayos sa sabatyan, mga tagos na bilang Diyos na matulog sa mga pagkampo. O di natin kita magkalimot sa adlaw-adlaw na itong gibuhaton, mao ang pagsimba, pagdahin ko dimay ang pasalamat sa Panginoong Diyos. Huwag kagabi in between, kinahanglan nga atong kining kanunay nga kubutang sa itong mga nagkising-kasing o kini ang atong weapon, pinagiban, batok sa tentasyon na nasa atong palibot. Amen. O ating hatag, kaya beloved angels siya, mag-lead sa nagos ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Salamat pagpilan sa tumutagong katanang Lord. Salamat Diyos pag-isyong ka naman sa tibok adlaw. Salamat sa mga ulong, ang pinanghugan, ang mga pagsagal sa mga kasing-kasing Lord.
Kung siya ng vice ko sa mga pinagawin natin nun. Salamat sa mga grasya panalangin, sa protection at pinagpapatry mo po nila sa tulog adlaw, sa mga bibilatong o sa mga travel pinakaw. O ginamit ka rin madali ang tanan, sa mga tamlatan, sa mga tamang sakit-sakit ang batian mahal po mo. O ginasulod ka rin kapasal sa mga salat. Ang sa Panginoon sa mga suway na balong ng buhat sa kaway kasapang Diyos niya. Sakit sa uto pa kasapang Diyos niya. Sakit sa uto kasapang Diyos niya. Sakit sa kawatan ko ng pugan kasapang Jesus niya. Sakit sa bubugok mga bugat kasapang Diyos niya. Sakit sa tingyan po sa own kasapang Diyos niya. Sakit sa tulad at siroma kasapang Diyos niya. Sakit sa kalawasan kasapang Diyos niya. Mga ubos sa panilanap kasapang Diyos niya. Mga sakit ang mga virus, Diyos passions kasapang Diyos niya. Kung po mga sakit ang batian mga alpinon, mga nagatibigan sa usulapang, hinarap ka lang mag-ayaw mga alpinon. Jesus saved, Jesus healed, Jesus abandoned life, for there is no other love but Jesus, is our shepherd, we shall not want. Thank you, Lord Jesus, all lives praise, glory, honor, power, might, thanksgiving belongs to Jesus. Jesus, and I pray in your first name. Gym times and shout prayers. Hallelujah. Hallelujah.